as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes. Yes, sir. I Tumpak! consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? Good counsel, may I request, or maybe may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier. So pumasok siya, pero may nagpapa-executive session. Eh, kung walang tinatago, bakit kailangan pa na executive session? Tama, mali. Diba? Kung walang tinatago, yung ang isa yung isang congressman, may isang congressman na kaisa-isang congressman na pumayag na hindi executive session ang gawin. Sabi niya kasi wala naman ako tinatago. O tanungin niyo ko, ano bang problema? Eto, tingnan mo. Bakit siya humihingi ng executive session? Don't tell me, idadahilan mo rin yung dinadahilan ng iba. Ano yung dinadahilan ng iba? For protection. Anak ka ng presidente. Naka-assign din sa'yo ang PSG. Congressman ka pa. Imposibleng wala kang protection. Di ba? So, hindi mo pwedeng dahilan yun. O iba, bakit mo tinatago? Bakit mo inaano yung ano? Bakit hindi ka pumapayag na i-live stream? Live stream ha? Mamaya kasi papaliwanag ko. Kasi sabi niya dyan, pwede na daw ipakita. Pero, iba kasi yung ni-live stream eh. Okay? Iba yung ni-record mo, tapos in-upload mo, eh baka pag may nasabi kang nadulas ka, eh ipa-delete mo o hindi mo ipalabas. Pero alam mo yon, so sinigurado mo muna na malinis yung pagkasabi mo sa lahat bago ka pumayag na ilabas yung executive session. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Tama ang hula natin mga kababayan. Tama ang hula natin kung bakit ito pong isang tao na ito ay nag-resign. Tama din pong hula natin mga kababayan na itong ICI ay isang palamuti lamang. Itong ICI for optics sake. Itong ICI ay para lamang masabing, may ginagawa ako para sa korupsyon. Itong ICI for the content lamang ni Yuse Claire Castro. Para lang masabi, merong ginagawa si Marcos ha. Ano ba dahilan nitong ICI? Tingnan nga natin, tingnan. Hindi. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Congressman, you're implying, kasi sabi nyo, nagiging washing machine. Yung ICI, you're saying may wina-whitewash sila at selective. Tapos sila pa yung nagiging pag-imbestiga. Sila magiging punching bag. For example. Yun po ang sinasabi nyo. Ito kasing isang commissioner si Singson nag-resign. Bakit? Magkaibigan to si Singson at itong ini-interview ngayon nasa telepono na si Congressman Erice. At bago pa magsalita si Singson, binanggit niya na ngayon kung ano talaga ang dahilan kung bakit nag-resign itong si Singson. Pakingge. For example, bigyan ko tayo ng specific example. Si Knight, tinanggal si E.S. Bersamin. Nag-resign si Pangandaman. Tapos si Yusek Cabral. Bakit hanggang ngayon hindi napapatawag? Yan. Both the Senate Blue Ribbon and the ICI. So, ito yung mga importanteng witnesses. So, ibig sabihin, kung sino lang yung dumarating sa kanila, yun lang ang dumarating. Parang gano'n. And they have no control dahil yung mga lawyers. Yes. Yung ICI... Congressman, are you speaking for yourself or are you mentioning the sentiment, yung mga sentimento desukal po ni Mr. Singson? No. I am speaking for myself. I'm speaking for myself. And I do understand the feelings of Secretary Babes. Pero binanggit din po. Sandali lang, Congressman, ang tinatanong yung si Singson, hindi yung feelings ninyo. Hindi. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ng mga reporter. Pero tingnan mo. Ito na yung sasabihin niya tungkol sa text nila. Kasi ang sinasabi ni Congressman na kaya ako nararamdaman yan kasi ito yung mga text sa akin ni Congressman ni Commissioner Singson. Eto, pakinggan. Kasi nga doon sa text message, yung text message niya, sabi niya sa... Sabi dito, nakalimutan yung part na yun. Kasi nga, sabi sa text message yon. Kasi nga,
Kaya nararamdaman nito ni Erice ay dahil doon sa text message ni Singson. Ito na yon. And why would I sacrifice why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Ayan. Yun daw yung text sa kanya. Bakit, tatagalogin na lang natin bakit ko i-risk yung buong family ko o para magsasakripisyo ang aking buong pamilya para lamang sa problema kinakaharap ng Malacanang? O na madaling salita ni Marcos, ika nga. Sa madaling salita mga kababayan, sa totoo lang, ang nilagay doon sa apoy para quote-unquote masolve yung problema ng Malacanang ay itong ICI. Pero hindi naman talaga binigyan ng kapangyarihan itong ICI para imbestigahan, ipakulong ang dapat ipakulong. Sa madaling salita, gumawa ang Malacanang ng shock absorber. Alam niyo yung shock absorber? Di ba sa mga sasakyan yung shock, yung ganon. Susunog ata yung niluto ko Sandali nasusunog ata yung niluto ko Ituloy natin to, ituloy. Parang gano'n. Tapos meron pa siya isang text sa akin na wala naman silang support. Congressman, verbatim po ba yung sinasabi niyong text message? Yes. Baka sinasabi yung text message from Secretary Medyo Singson. mahaba yung medyo mahaba. Sabi ng mga reporter, ang gulo-gulo mo Pwede ba, basahin mo na lang yung text? Hindi, kasi yun ang sinasabi dito. Dahil nga doon sa parang naging shock absorber itong ICI. Sila yung sila yung tumatanggap ng galit ng tao. Sila yung para bagang sinisisi. Pero ang talaga may problema itong Malacanang. Kapabayaan ng Malacanang. Kapabayaan ni Marcos, kaya nagkaroon ng matinding korupsyon. Period. Tapos, gusto nilang solusyonan, pero hindi naman nila binigyan ng kapangyarihan ng etong ICI. Para bagang ganito. May peste. Alam mo yung peste, yung mga... Basta yung mga peste, lahat ng peste na naninira ng iyong mga halahalaman sa bahay, o di kaya nagkaroon ng mga anay-anay. Tapos, para masolusyonan yung problema sa bahay mo, kumuha ka ngayon ng gagawa. O sino man yung gagawa na yan, yung boy nyo, kung sino man yan. Tapos sabi mo sa kanya, pwede ba pakisolusyonan yan, bahala ka na dyan, ayusin mo yan. Tapos yung boy nyo, nag-aabang. Anong gagamitin ko? Suka, kalamansi. Diba tayo, ang dami natin nang alam pagdating sa mga ganyan. Paglinis-linis, suka, kalamansi, toyo. Ano yan, luluto mo ba yan? Ayop. Di ba? So, nag-aantay siya. Bibigyan mo ba siya ng ayos ng mga peste dyan sa bahay mo? Nakaganyan lang siya. Wala. O basta kasalanan mo yan pag hindi mo nasolusyonan yan. Yun na lumalabas ngayon sa ICI. Di ba? Text message. Pero yun yung pinaka-sense. Kailan to, sir? Just to solve Malacanang's problems, Siguro mga 2-3 days ago. Recent lang. 2 to 3 days ago. Nagulat So, Although yung sinabi niya yung tungkol dun sa extra powers, matagal na yun. Kasi sabi niya, tutulungan niya kami para kung makakumbinsi si Presidente na ma-certify ito. So, Congressman, in short, 2 to 3 days ago pa lang, alam niyo na that he will likely resign? Parang frustrated siya. Hindi ko naman alam. Nagulat nga ako na actually, dapat I'm supposed to deliver a question of privilege today. So dyan, naunahan na ako ng pagkakataon. Yeah. Yung 2 to 3 days ago, sir, if I get you right, yung kanyang text message na what he's saying na bakit niya i-risk yung life niya at ang family niya just to solve Malacanang's problems. Yun po yung 2 to 3 days ago. Okay. Tapos, mas farther back yung walang support. Walang support doon sa legal. Latest niya, yung latest niya, kasi sabi ko, baka lumabas dyan, parang washing machine kayo. Sabi niya, hindi lang washing machine, punching bag pa. Yun. Wala namang support. Di ba? Parang washing machine. Hindi lang sabi niya, hindi lang washing machine. Ito, si Singson na to nagsabi, punching bag pa. Dito, alam mo, makikita mo yung kawalangyaan talaga ni Marcos dito. Yung katarantaduhan. Sorry for the term, pero talagang hindi lang naglagay siya ng ICI, pero hindi niya binigyan ng sapat na kapangyarihan. Inilagay lang niya doon bilang display para sumalo ng lahat ng galit ng tao. Tapos, wala rin. Para lang masabi. Ibig sabihin, nilagay yung ICI not to give solution or to put solution sa problema. Inilagay lang niya yung ICI para lang, alam mo yun, hindi siya tamaan ng sisi. Ganun kawalang yaho itong presidente natin. Ganun kawalang, alam mo yun, walang kahiya-hiya.
talagang nagbuo pa ng isang ahensya o isang komisyon para lang, alam mo yun, para lang mapagtakpan yung kahinaan niya, yung kamalian niya, yung kalokohan niya. Ito na yun, no? Binuo pa. Ang problema, kaya nga kita nyo, maalala nyo, sino ba una nag-resign dyan? Si Magalong. Sino pa sumunod? Ito si Singson. Ewan ko yung mga natitira pa dyan, papayag ba kayo na galit ng taong bayan sa inyo na pupunta at sa pamilya nyo dahil wala kayong mga kwenta, wala kayong silbi dyan? Gusto nyo ba na kayo ang sisihin ng taong bayan dahil lang sa walang silbi yung ICI na yan? Lalo na yung isang, ewan ko kung nakawig ba yun? Asikasuhin mo muna yung buhok mo bago mo asikasuhin yung bayan. Ito pakinggan natin itong buong ni Sison. I'd like to explain that I believe my role was to provide the technical aspects of DPWH's process from project identification to implementation, pati yung budget process for both local and ODA, from central office, regional, district, as the implementing office. I thought I'd explain that because yung process na yun, doon nagkaroon ng mga kalokohan. So I had to do that in front of several government agencies like DOJ, OMB, AMLAC, SEC, Central Bank, BIR, BOC, among others. Because otherwise, yung learning curve nila masyadong matagal. So if we're able to explain to them exactly the whole process and where were the loopholes that were taken advantage of. I did the same to Secretary Vince Dizon as he was coming in, together with this new team of senior officials of DPWH. In fact, I think you must have picked it up that myself and Secretary Ping, we spent the whole morning with them in Clark to precisely explain the process. At more importantly, saan ba yung mga loopholes in the DPWH, and we also gave him exactly what recommendations to plug those possible situations. And again, very clear to my mind was what I explained to them, yung 5 R's. Right project ba yan? Right cost ba yan? Right quality ba yan? Right on time ba yan? And done by the right people. And we also explained to him that during my period, and 2010 to 2016, including the time when Secretary Ping was DPWH Secretary, we always made sure that yung ABC, yung amount, total budget for the contract, publicize, hindi sekreto yan. So that people know or bidders know exactly what is the budget, plus minus. Kung you're outside that plus or minus band, then you're considered stray bid, hindi ka tatanggapin. The other information that we gave to DPWH was we adopted an important document as part of the bid submissions of contractors, what we referred to as the integrity pledge. That for you to be able to bid as a contractor, you commit to certain proper procedures, not to engage in corrupt practices. Part of your documents yan. If you don't submit that, we will not allow you to bid. Okay? So very clear 5 R's that we refer to for good governance and anti-corruption. Ganda nito sinasabi niya, yung importante kasi ito yung details. Hindi lang porket congressman ka, pwede nang i-award sa'yo yung kontrata. Okay, this was what I felt I had to contribute to ICI, including the recommendations to precisely address saan nangyari yung mga problema. I think you must have heard that during our time, 50 million ang level of authority ng district engineer. Biglang lumobo to 150, tapos yung regional office naging 400, kaya wala nang nakikitang local project sa head office kung hindi yung foreign assisted na lang. China-chap-chap na sa baba. So those were the major recommendations, and I think you must have heard that Secretary Vince has already reduced the level of authority of the district offices and the regional offices. Now, at the ICI level, we also accepted and agreed that
because the legal process dito sa Pilipinas, several layers. From prosecution, building up cases, dalayin sa ombudsman to Sandigang Bayan. Medyo mahaba yon. And I kept mentioning, including meetings with the legislators, two gold standards for anti-corruption. I will keep repeating this, the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. What is the major change in those two gold standards? All in one. Hindi na pasa-pasa. No? Forward natin yung kung saan yung sinabi niya yung dahilan ng pag-alis niya. Because precisely of the long legal process, no, where all the agencies were agreed to deadlines. Very appreciative of that ICI on its own cannot solely carry the burden. We need the support of other governments. So please try to understand that it's not that I don't want to serve. It is just that my body and also the stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. So I hope, and I wish that people will understand the reason for my resignation. I feel that I've done what I have to do for ICI, but I have to also answer to the needs of my family concerns, and my own personal life. I want to get back my privacy. Hindi na ako makagalaw ng hindi na re-recognize sa labas, ano? Kahit na i-AI po niya yung mukha ko, ganun pa rin, no? So, just to put the record on straight, I have submitted my irrevocable resignation, which takes effect December 15. But I have promised Chairman Andy Reyes that I will make myself available, hopefully not beyond December. So, ito na nga po yung sinasabi nga po niya dito na kung saan talagang hindi niya nakaya dahil sa dami ho ng stress na natatanggap niya hindi lamang po sa sarili niya, pati ho sa kanyang pamilya, dahil nga po na para bagang binigyan ka ng trabaho na hindi ka naman binigyan ng paraan kung paano mo gagawin yung trabaho mo, 'di ba? Hindi ka binigyan, sabi nga para kang pinalusob sa gera, na bahala ka na, ikaw nang bahala diyan, ha. Walang barel, walang kutsilyo. Basta lumusob ka lang. Yun ang sinasabi niya dito, kaya naman na-stress siya. Halimbawa, merong isang tao na pumunta sa ICI na wala namang nangyari, walang silbi. Bakit? Ito, paliwanag ko, ha? Ayan, no? Oh, may concert si Charis. Ay, hindi si Charis. Si Sandro pala to. Ayan na. Oh, tulak nyo. Sandali, hindi si Sandro itulak. Yung mga nakaharang. Yung mga mikropono, itulak nyo para makita. Di na nakikita, oh. Oy! Dinaig pa pala yung mga vlogger nito, ha. Diba, yung mga vlogger, pagka nagkaanuhan, buti, at least kahit pa paano, may galangan pa, eh. Ito, wala na. Thank you everyone. Good afternoon. Thank you everyone. Good afternoon. Tuwang-tuwa pa siya, nagkakagulo sa kanya. Hindi niya alam kaya nagkakagulo kasi gustong pasagutin yung issue na siya ay pork barrel king. First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, I will not be taking questions for now, but you have my word that after my testimony and after the hearing, I will be facing the media again. Thank you. Mamaya daw sasabihin niya. Eto take note to, napaka-importante nito eh. Sabi niya, pagkatapos daw ng ICI, lalabas siya at kakausapin yung media. Yan na. Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir. I consent to the recording.
Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? Good counsel, may I request, or maybe may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier. So pumasok siya, pero may nagpapa-executive session. Eh, kung walang tinatago, bakit kailangan pa na executive session? Tama, mali. Di ba? Kung walang tinatago, yung ang isa yung isang congressman, may isang congressman na kaisa-isang congressman na pumayag na hindi executive session ang gawin. Sabi niya kasi wala naman ako tinatago. O tanungin niyo ko, ano bang problema? Eto, tingnan mo. Bakit siya humihingi ng executive session? Don't tell me, idadahilan mo rin yung dinadahilan ng iba. Ano yung dinadahilan ng iba? For protection. Anak ka ng presidente. Naka-assign din sa'yo ang PSG. Congressman ka pa. Imposibleng wala kang protection. Di ba? So, hindi mo pwedeng dahilan yun. O bakit mo tinatago? Bakit mo inaano yung ano? Bakit hindi ka pumapayag na i-live stream? Live stream, ha? Mamaya kasi papaliwanag ko. Kasi sabi niya dyan, pwede na daw ipakita. Pero, iba kasi yung ni-live stream eh. Okay? Iba yung ni-record mo, tapos in-upload mo, baka pag may nasabi kang nadulas ka, ipa-delete mo. O hindi mo ipalabas. Pero alam mo yon, so sinigurado mo muna na malinis yung pagkasabi mo sa lahat bago ka pumayag na ilabas yung executive session. To formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Yun na yun. With consultation with the other members, the Commission, we grant your request. So we will adjourn the session and go into executive session. Ayun na. Hayop, ano? Gago! Kaya na lang din walang walang katuturan eh, di ba? Ito naman yung sinabi niya after. Hi Kong, what did the ICI ask you? And what did you tell them? Again, I promise that I can face the media after. Ay! Palengke ba yan? Ito mga media eh. Tapos sasabihin nila, hindi, mas may pinag-aralan ng media kaysa sa mga vlogger. Nagsisimula na yung tao, nagsisigawan pa kayo. Ano kayo, palengke? Cellphone daw ba niyo para makuha ka na lang. Thank you. Pinangako ko po sa inyong lahat that I would face the media after my testimony. That I will face the media after my testimony. So I'm willing to take a few questions just to give you an update. Again, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. Yan, Banat Bay, ayan naman pala. Payag naman pala siyang ipakita yung executive session na ginawa nila. Alam mo, kung iisipin mo mabuti, bakit ka pa humingi ng executive session kung payag ka din pala ilabas yung video noong nangyari sa executive session? Isipin nyo mabuti yun, laliman nyo yung isip nyo. Laliman ninyo yung isip ninyo. Sino humingi ng executive session? Di ba ito? Yan. Yan ang humingi ng executive session eh. Pero pagkatapos ng executive session, sabi niya, I'm giving the ICI full authority
to release the video during the full the executive session. Oh, payag ka pala eh. Ba't ka pa humingi? Dalawang theory ang maaaring masabi natin yan. Number 1, sinigurado mo talaga muna na hindi ka matatanong at hindi ka mako-corner ng tanong. Sinigurado mo muna kung sip-sip yung mga commissioner. Sinigurado mo muna na maayos yung tanong para bago mo ilabas, naisagot mo ng tama. Kasi kung merong isang luko-luko doon na biglang nagtanong na alanganin sa'yo, baka sabunin mo o pagalitan mo. Anak kayo ng wetik, tatay ko gumawa sa inyo Di ba? Maaring ganon. Yun ang unang teorya. Sinigurado mo muna. Okay? Pangalawang teorya, sa tingin ko, yung mga sagot mo doon ay hindi ka pa sigurado. Ibig sabihin, aside from sinigurado mo yung mga tanong, sinigurado mo rin yung sagot mo. Hindi ka sigurado na makakasagot ka ng tama. Kaya sinigurado mo muna na tama ba yung mga sagot ko? Doon nung na-realize mo, tama, hindi naman ako nag-stutter, hindi naman ako gumanong-ganon. Dito lang sa interview. Pwede release yan. Diba? So, ibig sabihin, hindi ka transparent talaga. Kasi kung transparent ka, wala kang tinatago, hindi ka takot. Kahit sino pang magtanong sa'yo, kahit nasa opposition pa, kung ikaw ay talagang, alam mo yun, honest, walang tinatago, totoo, hindi ka matatakot. Magpa-livestream, agad-agad. Kaya nga livestream eh. Pero bang livestream na hindi agad-agad? Si Banat Bay, paano rin no? Di ba? Sinigurado niya muna na tama yung tanong sa kanya. Sinigurado niya muna tama rin yung sagot niya bago siya mag livestream. Bago niya ipalabas pala sa tao. Ngayon, sabihin niya, kasi alam mo ganito yan. The reason why is kaya niya ginawa ito, si Pulong hindi pumayag. Hindi pumayag si Pulong na humarap sa ICI kasi nga po, wala namang flood control project sa Davao City na ghost. Walang quote-unquote nakita ang gobyerno except yung mga kalaban niya tulad ng mga congressman na pinapaimbestiga ng mga congressman sa ICI. Siyempre, wala magawa ang ICI. Ngayon, sabi ni Congressman na Pulong, bakit ako magpapaano dyan? Sino kayo? Wala kayong authority over the Congress. Wala kayong authority over the legislative. At higit sa lahat, wala naman. Nag-iimbento lang kayo. Tapos gusto nila kumara para magkaroon ng piyesta. Alam mo naman ng mga Duterte, hindi ganyan sa mga Sa kanila, yung kanilang trabaho, yung kanilang accomplishment, ang magsasalita para sa kanila. Hindi nila kailangan magpa-cute. Di ba ayaw nila yan eh. Yung ganyang pakit-pakit sa media, ayaw nila yan. Nakuha nila yan sa tatay nila eh. Na ayaw yung masyadong paandar. Alam mo yung ginagawa ni BBM? Ngayon yung ginagawa ni BBM. Yung 2018 pa nagsimula yung project dyan sa napirmahan niyang kontrata. Dyan sa, Bukana Bridge. 2018 pa yun. Pero sino ngayon na nagbida-bida? Di ba si Marcos? Gago! Credit grabber ang no? Grabe talaga. Sana man lang magpasalamat ka. Maraming salamat kay Pangulong Duterte nung panahon niya. Nagsimula ito, na plano ito, nagkaroon ng deal with China. Huwag mo angkinin. Pagkatas yung awayin isipin mo kung gaano kakupal talaga itong gobyerno natin. Pagkatas din yung awayin ng China, ngayon, ikiklaim nyo yung ginawa ng China sa Davao City. Kupal, di ba? Mantakin mo yun. Ganun katindi ho, kawalang niya. Walang walang kadangal-dangal. Ika nga, etong gobyerno natin na ito, kiniklaim pa. Ito, pakinggan ba natin? So, again, I'm happy for them to do so if they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldi po, natalakay ba siya sa hearing niyo today? Yes po, tinanong. Parang puyat na puyat Talagang medyo kumukurap-kurap ang mata. Yung bibig hindi masyadong may pinta. Di ba? Kong, puyat kayo? Nag-party po ba kayo kagabi? Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reached desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. DDS ang may kasalanan. Yung insertion mo, DDS ang may kasalanan yan.
Again sandali, linawin natin. Linawin natin. Yung sinabi ni Zaldico insertion nanggaling kay Zaldico. Alam naman natin si Zaldico, kalaban talaga yan, Duterte yan. Diba, isa yan sa pasimuno ng impeachment ni VP Sara Duterte. Isa nga yan nga yung nagdemanda sa akin hanggang ngayon di ba? Hindi kakampihan si Zaldico. Ever, hindi kakampihan. Pero sino sinisi ni Sandro doon? Mga Duterte supporter daw. O DDS daw si Zaldico. Pangalawa, yung sinabi ni Zaldico insertion ng batang ito, kinonfirm po yan ng ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Sinabi niya meron talagang insertion na 100 plus, may mga insertion talaga. Okay? At confirm po yan. Ngayon, ang sinasabi nga lang to be fair, sinasabi ni Lacson it's not Marcos or Sandro. Pero there is an insertion. So therefore, kalokohan, nasasabi na imbento lang ng mga Duterte supporter itong mga akusasyon dito kay Sandro. Yun ay kalokohan. Ginawa-gawa nyo yan. Kayo ang nagpahintulot niyan. Tapos isisisi nyo sa mga Duterte supporter. Anong katarantaduhan yan? Possible. Yung scenario na sinasabi ni Kong Ko na may 50 billion kang pati sa father mo na inutusan niya allegedly sila. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. But in any case, it's really not worth it. It's like I said, it's just an attempt. Should the ICI investigate their father? Kasi may mga statements isa. I don't want to speak on behalf of the ICI. You're gonna have to ask them. Okay? Thank you very much. Anong sinasabi namin ni Maharlika this entire time? Di ba? Nagkamali ba kami? Addict talaga yung si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. Pumupunta yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalitan yan ng partners dito. Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko, Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na Maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan nyo mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na addict yan. Nagsasalitan yan ng partner, sumasali yan ng sex parties. Nakakadiri. Mag-asawa ang tatandaan nyo na, putang ina nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-asa.
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.